Hoy, kayong dalawa, ano ang binubulong-bulong nyo dyan? Anak, may dapat ka malaman. Sana hindi ka magtanim ng galit sa akin. Di ba totoo naman na ang tatay mo ay isang... Tay, nakakapagod na. Ayoko na ng gantong buhay. Hayaan nyo na ako. Please lang. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Kumusta kayo mga kalagim? Ako po pala si Mark. Kasama ng aking tatay ay nakatira po kami sa isang liblib na probinsya na halos hindi na marating ng ibang tao dahil sa layo nito sa kabihasnan. Tanging mga naglalakihang puno lamang po ang kapitbahay namin dahil kami lang talaga ng ama ko ang nakatira sa lugar na ito. Sobrang layo po namin sa syudad na halos aabutin kami ng 7 oras na paglalakad kung pupunta kami roon dahil wala naman kahit anong transportasyon ang umaabot sa lugar namin. Minsan ay tinanong ko po si tatay kung bakit sobrang layo at tago ng lugar na tinitirhan namin at iisa lang ang palagi niyang sagot sa akin. Ayaw niya daw ng maingay. Ang gusto niya lang ay tahimik at payapa na saktong-sakto naman sa lugar kung saan kami nakatira. Yung pagkagising mo sa umaga, ang gigising sa iyo ay ang huni ng mga ibon. At sa tuwing gabi naman, ang magpapatulog sa iyo ay ang huni ng mga insekto. Magmula bata po ako, dito lang umikot ang mundo ko. Sa totoo lang, hindi rin po talaga ako nakapag-aral. Ni kahit isang beses ay hindi ako nakatungtong ng paaralan. Dahil ayaw po kasi ng ama ko na mag-aral ako dahil sa kadahilan ng aksaya lang daw ito ng oras. Imbes na kasi nakikita ka na ng pera, ay nasa paaralan ka pa at inuubos lang ang oras mo sa walang kwentang turo ng mga guro. Kaya sa murang edad, natuto na po akong magtroso ng kahoy at magbanat ng buto. Dahil sa pagtrotroso lang naman kami kumukuha ng pangkain namin sa araw-araw. Sa totoo lang, sobrang hirap po talaga ng buhay namin ng ama ko noon. Halos hindi kami makakain ng bigas at ulam. Kadalasan naming ginagawang pagkain ay ang mga kamote, saging, at ang mga gulay na tinatanim namin sa likod ng aming bakuran. Ito ay dahil sa sobrang bihira lang po talaga kaming makapunta ng ama ko sa syudad. At kung makapunta man kami, ay kakarampot na bigas lang din ang nabibili namin. Dahil sa kapos din kami sa pera. May mga pagkakataon na walang bumibili ng mga paninda naming kahoy. Kaya ang ginagawa ng ama ko ay dinadala niya ito sa mga tindahan at binabarat kung kani-kanino. Sa totoo lang, ay nakakaawa talagang tingnan ng ama ko tuwing walang bumibili sa mga paninda namin. Dinadaan-daanan lang kami ng mga tao at sa iba sila bumibili. Kung tutuusin, pareho lang din naman ang aming mga paninda. At kung titingnan, mas hamak pa nga na mas sariwa ang kahoy na ang aming paninda kaysa sa kanila. Isang araw, inutusan po ako ng aking ama na bumili ng inumin sa tindahan. Pagkarating ko sa tindahan, may nakita po akong 2 babae na nag-uusap at nakatingin sa tatay ko na sa oras na yon, siya po ay nakaupo habang nagbabantay sa aming paninda. At dahil sa na-curious ako sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ay pasimple akong lumapit sa kanila at pasimpleng nakinig sa kanilang pag-uusap. Narinig ko na ang pinag-uusapan nila ay ang aking ama. At mas nagulat ako nang sinabi ng isang babae na kaya daw walang bumibili sa mga paninda ng tatay ko ay dahil ito daw ay isang batikan na aswang at kilalang kilala daw itong aswang
sa syudad. Kaya iniiwasan siya ng mga ito. Dahil sa mga narinig kong iyon, ako po ay nagalit at pinuntahan ko ang dalawang babaeng iyon. Hoy! Kayong dalawa! Ano ang sinasabi niyo na aswang ang tatay ko, ha? Sagot naman ng isang babae sa akin. Ano? Bakit? Sino ka ba? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Tinawag ko siyang tatay, kaya anak niya ako. Ano ang sinabi mo? Anak ka niya. Ang malas naman ng babae na napangasawa niya. Oo nga. At isa pa, paano yan makakapag-asawa? Iniiwasan yan ng mga tao dito sa amin. Mark, anong kaguluhan yan? Narinig pala ng tatay ko ang pag-uusap namin. Tay, kayo pala yan. Kasi itong babae na to, tinawag kayong aswang. Bakit? Totoo naman Mark, tama na yan, umuwi na tayo. Huwag mo na yan patulan. Halika na. Dahil sa nakita kong galit ng aking ama, ay hindi na ako umimik at sumunod na lang ako sa kanya at umuwi na kami. Bit-bit ang mga paninda namin na hindi nabili. Tahimik ang buong oras ng paglalakad namin pauwi ni tatay. Halata ko din sa mukha niya ang inis sa mga babae na nakaaway ko. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong sa kanya. Tay, anak niyo po ba talaga ako? At dahil sa tanong kong iyon, ay biglang napatigil sa paglalakad ang ama ko at lumingon sa akin. Mark, alam mo naman na ako ang taong hindi nagsisinungaling. At kahit kailanman ay hindi ko nagawang pagtaksila ng ibang tao dahil lang sa pangpersonal ko na kagustuhan. Pero may isang bagay ako, Mark, na hindi nabanggit sa'yo. Nung mga oras na yon, ay ramdam ko sa mga mata ni tatay ang lungkot nito na may kasamang pagsisisi. Mark, matagal ko na dapat sinabi ito, pero dahil sa takot ko na baka iwan mo ko, ay mas pinili ko na manahimik na lang. Pero siguro panahon na para sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Mark, hindi kita tunay na anak. Nung mga oras na yon ay parang biglang tumigil ang mundo ko. Tay, hindi po yan totoo. Sabihin mo sa akin na hindi yan totoo, tay. Mark, wala akong asawa. Nakita lang kita noon sa gilid ng kalsada na nakapaloob sa isang basket at sanggol ka pa noong oras na iyon. Pero dahil sa gusto kong maranasan ang pagiging isang ama, ay mas pinili kong kunin ka at alagaan. Tay, alam ko po na hindi ka nagsisinungaling, pero sana naman ay huwag kayong magbiro ng ganyan. Mark, totoo ang sinasabi ko. Hindi kita tunay na anak, pero kahit ganon, itinuring kita na parang tunay kong anak. Dahil sa sinabi ng tatay ko, ay napaiyak na lang ako at hindi makapaniwala sa katotohanang sinabi niya. Pero tay, totoo din ba na aswang kayo? Oo, aswang ako. Isa akong mabangis na aswang. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang dumating ka sa buhay ko, Mark. Alam mo kung bakit? Dahil nagagawa kong pigilan ang sarili ko na mambiktima ng iba tuwing nakikita kita. Tay, naguguluhan na ako. Huwag kang maguluhan, Mark. Totoo lahat ng narinig mo tungkol sa'yo at tungkol sa'kin. Hindi naman kita pipigilan, anak, kung gusto mo ko iwan dahil ako ay isang aswang. May karapatan kang umalis kung gusto mo at hindi kita pipigilan. Paiyak na sabi ni tatay. Matapos ko marinig lahat ng mga sinabi ng tatay ko, ay tumakbo ako papalayo at kahit isang beses ay hindi ako lumingon sa kanya. Bumalik ako sa syudad at doon ako nagpalipas ng sama ng loob. Hindi ako umuwi ng bahay namin ng halos 3 araw. Ngunit nang sumapit ang ika-4 na araw, ay umuwi ako magpaalam sa ama ko
na hindi ko naman totoong ama. Nagsabi ako sa kanya na gusto kong magtrabaho sa syudad para maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko at mabigyan ng magandang buhay ang sarili ko. Sa ngayon ay isa po akong construction worker at buwan-buwan ay binibisita ko ang ama ko para dalhan siya ng bigas at ulam. Alam nyo, may halo pa rin pong lungkot sa puso ko, lalo na pag naiisip ko na ulila na kong lubos. Ngunit ganun pa man, ay utang ko pa rin ang buhay ko sa aswang na bumuhay sa akin at nag-aruga nung mga panahon na wala ang totoong mga magulang ko para alagaan ako. Kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng Gabi ng Lagim, ay panigurado na masasagot ninyo ang katanungan ko. Saan napulot si Mark? Pipiliin natin ang may pinakamagandang sagot sa comment section at mananalo ng 50 pesos GCash Load Award. Sumubaybay lang kayo araw-araw sa ating mga video at baka isa na rin kayo sa mga mapalad na manalo.